Eto na Dayan, ang pagkakaroon ng utang ay may malaking epekto sa ating buhay pinansyal at ang mas malala pa ay marami ang nababaon at nahihirapang makabayad sa mga ito, lalo na pag dumadagdag sa kanilang problema. Tama ka dyan, Ryan. Yung iba nga, parating pa lang yung payroll, nakalatag na pambayad negative ng pa. utang. Bukod po dyan, ay nawawalan din po tayo ng financial freedom at kakayahan na mag-invest o mag-ipon po ng ating pera. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin kung paano nga ba tayo makakaahon, makakaiwas na rin po sa pag-utang. Kasama po ang ating financial guru na si Mr. Vince Rapisura. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas, Sir Vince. Thank you, Ryan and Dayan, for having me again. Kanina sinimulan na namin yung usapan. Bakit may babayaran ka bang Hindi naman, pero ang dami kong kilala kasi. Marami nang utang sa'yo. Baka sabihin nila marami akong pera. Pero ano-ano po ba, sir, yung iba't ibang klase ng utang o loans? Ayan. So meron kasing dalawang general category siya. No? Meron tayong consumption loans. Ito yung mga ginagamit para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. At meron tayong mga productive loans. Ito yung kumikita o ginagamit sa negosyo. So ang mas maganda talaga dito, gagamitin dapat natin yung utang for productive purposes. Bakit ito naging productive loan? Ano ang productive purposes nito, Sir So, Vince? for example, gagamitin mo siya sa negosyo, ano? So, magiging productive siya kasi kapag ginamit mo siya sa negosyo, kikita ka doon, so kaya mong bayaran yung interest at saka yung principal na hiniram mo. Pag consumption kasi ay walang papalit eh. Hindi So, umiikot ang pera. Yes. Ayun. Oo. Okay. Parang one time, big time. Oo, siguro yun yung mga pautang naman pambayad ng kuryente. Ganun ba? yes, pautang yes. pangpalengke ko lang mamaya. No? Yung iba, Pero, pautang, panghanda. ayan. Yes, oo. Pero ang productive loan, pang business loan, pang Yes. negosyo, yan dapat ang mga target natin. Alright, so paano po ba nakakaapekto ang pagkakaroon po ng utang sa ating financial growth at syempre yung financial freedom na tinatawag natin? So kapag nagamit natin yung utang sa maling paraan, so gaya nga ng sabi ni Ryan, pag ginamit mo ito pang bakasyon, at kanina sinasabi mo na hindi pa nga dumarating yung pera, ay may ano na, no? May inilalaan ka ng pambayad sa utang na to. So negative yung magiging epekto niya, no? Kasi dapat talaga yung utang ay iingatan natin yung paggamit niya, no? Ang ano diyan, dapat parang gagamitin lang natin siya kapag sa mabuting paraan, no? Sa tamang paraan, yung sa pagnenegosyo at kapag tayo ay kikita. So, ang gagawin natin kapag yung bagay ay hindi kikita, katulad nung bakasyon, no? Dapat pinag-iipunan yan. Kapag yung sinabi mo naman kanina na mga daily needs, mga pang-araw-araw na pangangailangan, dapat galing yan sa source of income mo, no? Yun yung iba-budget mo. Pag hindi pa dumarating, huwag ka munang gumastos. Di ba? Doon, wag munang gumastos. Eto Dayan, baka maraming nag-aabang kasi marami siguro ngayon medyo hirap na, Sir Vince, kung paano makakaahon. Pero paano nga ba yung tamang paraan para mabayaran? Kasi ang daming Step by step. ang dami ko nakikita sa Facebook, tinatag na yung iba, magbayad ka na ng utang mo, pahirapan daw. Yes, Paano nga ba, Sir Vince? So unang-una, ang pinaka-rule ko talaga dyan ay kung ikaw baon na sa utang, huwag nang dagdagan ang utang. Ayun lang. Okay, huwag nang dagdagan. Wag nang dagdagan. So, ang gagawin mo dyan ay hindi mo dapat ginagamit ang utang pambayad sa utang. Kasi ganyan ang nangyayari. Debt trap or debt cycle yung tawag natin dyan. Pero this is not to say na personal lang yung may kasalanan sa pangungutang kasi meron din yang systemic factors. Dala ng mataas na inflation, for example, dala ng hirap sa buhay. Tapos hindi rin tayo naturuan masyado sa ating basic education, sa financial literacy. Tapos aggressive marketing ng mga financial institutions sa pagpapautang. 'Di ba? Ilang beses tayong nakakatanggap mula sa mga credit card companies na fulfill your dreams, travel now, pay later. 'Di ba? Correct. At saka yung mga parang sa pagbibili ka sa mall na yung mga, sige, i-delay na lang po natin. Yung utang nga pala. Meron 3 months na delay sa pagbabayad. Yung utang mo parang, maganda to. So, iwasan yung mga ganun-ganun. Iiwasan yung mga ganun. So, hindi lang siya personal. Malaking bagay yung personal, pero malaking bagay din yung systemic. Isa din yung mataas yung underemployment natin. So, talagang dahil sa hirap ng buhay,
kumakapit sa patalim no? Dahil kailangan pang edukasyon, pang medical bills, 'di ba? So nangungutang. Pero dapat in a better world, kapag emergencies yan, insurance ang ginagamit natin. Kapag daily needs, source of income. Kapag mga wants natin, kasi sa totoo lang, ang wants maganda yan pampakulay yan ng buhay. Totoo. Travel, Importante magandang rin damit, yan di ba? Oo. Date mo na sa mabongga, di ba? Yan ay pinag-iipunan. Okay, yun pala dapat ang mga Pinag-iipunan. sources Pinag-iipunan na, mga pinag-iipunan ka-RSP, yung mga, kumbaga, wants natin. Sabi mo kanina, wag na dagdagan ng utang. Pero paano mabubuhay? Kunwari talagang, walang-wala Oo, talaga. So, oo. dapat padagdagan ng kita. Paano ba? Yes, oo. So talagang dapat ang gagawin mo ay hahanap tayo ng paraan para dagdagan ang kita. Kasi sa totoo lang ang nakita ko na, ang realidad ng Pilipino, ng karaniwang Pilipino ay talagang nagsikip na ng sinturon na maluktot na sa sa ating Sa mga kumot. kumot, 'di ba? Nagawa na natin lahat 'yon. Ang kulang ay dito sa creation ng income. At tingin ko malaking bagay na makakatulong ay kung ang government at ang private sector magbigay ng employment opportunities at ang government ay enabling environment para yung negosyo ay mag-thrive sa Tsaka Pilipinas. yung pampuhunan siguro, Yes. Pagsimula ng malit na negosyo. May programa actually ang Small Business Corporation, SB Corp. DTI yan SB Corp na P3, no? Yan yung nagbibigay sila ng mababang interest kung ito ay gagamitin mo para sa negosyo. Okay. So may mga ganyang programa naman. Oo nga naman, magsimula ka ng maliit na negosyo kahit mga customer mo, katrabaho mo, mo. pwede, Oo. di ba? Yung iba ginagawang ganyan. Oo. Para at least makaahon ng konti. Pero sir, kanina you mentioned about credit cards. Oo. Advisable ba na gumamit? Kasi yung iba, okay lang kasi may 3 months Kasi bago talaga magbayad. May mga Oo. card advances pa na, yun nga, sabi mo, 3 months muna bago bayaran. So matagal. Iniisip, okay ba yun, sir? Okay. So, yung credit card, ang rule natin dyan ay wala kang karapatang gumamit ng credit card kung hindi mo kayang bayaran ng buo every month pagdating ng due date yung credit card bill. Kasi kung ang gagawin mo ay ang credit card ay source ng credit, mali. Dahil hindi yan yung primary purpose ng credit card. Ang primary purpose ng credit card ay gagamitin mo ito for convenience sa pagbabayad para hindi ka na magdala ng cash at saka security. Okay. 'Di ba? Kasi hindi ka nagdadala ng cash. So, dapat ang gagawin mo, pag ikakaskas mo yan, you have to make sure na may equivalent yan na pera sa savings account mo. Kung wala, huwag ikakaskas. Nako, pag dumadating pa naman yung credit card bill, teka, parang nagkakalag na Pero pa may matay ka muna. Alright, may upcoming seminar po kayo para po sa ating mga produktibong paggamit ng loans. Tell us more about that. Yes, so sa April 13, 8 p.m., meron tayong webinar, no, Productive Use of Loan. So tuturuan natin kayo kung paano gagamitin ang loan para yung ating paggamit ng loan ay mas maging maayos siya at hindi tayo mababaon sa utang. So kung for details, pumunta lang po sa vincetrapisura.com/webinars. Ayan. Bisitahin niyo po yan para sa productive use of loans. Sabi nga, ang utang ay hindi naman masama. Basta ito ay produktibo. Yes. Doon ka pupunta kasi At binabayaran. iniikot ang pera. Oo. At saka dapat magbayad tayo kasi Ayun. tiwala rin ang natin dyan. Kumbaga currency natin para tayo ay kumbaga makapag-avail pa ng ibang mga Natatawa talaga dun productive sa mga loans. memes na yung aso mo ka ng aso, mabait pag nangungutang. Pero pag sinisingil na, parang galit na. Well, sir, gusto ko nabitin ako, pero Oo marami nga. kaming natutunan sa ating kwentong ito. Maraming salamat, Sir Vince Rapisura, sa pagbibigay po sa amin ng tips para sa problema namin sa pinansyal. At syempre, sa pagmamanage po ng tama ng ating mga utang. Thank you, Sir Vince.